Breaking news po, nako. Eto na. Magugulantang ang Malacanang dito, mga kababayan. Kitty Duterte nakipagkita sa kanyang tatay na si Tatay Digong. May pasabog. ICC. Talagang sabog-sabog na, mga kababayan. PRRD. Mukhang makakalaya na ito. Totoo kaya, mga kababayan ko? Di ba itong Amerika, Russia, Israel, dinurog itong ICC at itong mga ICC judge na ito na nag-denied ng interim release kay Tatay Digong ay inilisan po ng mga koneksyon. Lalong-lalo na po sa mga transaksyon sa bangko. Lahat po, mga kababayan, pati ka mag-anak, bumagsak. Ngayon, mga kababayan, Russian Putin, ipapaaresto ang 8 ito dahil sa sobrang kakupalan. Ngayon po, PRRD, ililigtas ni Trump at Putin dahil mga kaibigan niya ito. Nako po, mga kababayan ko, Russian Putin naghahanda na, kinausap na mga general at sundalo. Mukhang i-raid ang ICC. Halaka, totoo kaya ito, mga kababayan ko? Pakinggan po natin ang nakakaiyak na update kay Kitty Duterte. Ano ba ang balita kay Tatay Digong? I-release na ba? Makakauwi na ng Pilipinas? Ito ang panoorin natin, mga kababayan. Panoorin nyo hanggang dulo para hindi tayo ma-fake news. Ito na po, sabay-sabay tayong manood. How are you today? I am okay. I just arrived at 6 a.m. this morning. Then I had my visit, which just finished minutes ago, just now. So Welcome back to the Netherlands, Kit. thank you. We are happy that you're back here as well. Kit, how was your flight? Long, as usual. And long and stressful. Kay arte baya ko, no? Ang akong maleta, tulo ka buok. And especially with my winter clothes. So, tulo ka buok. Ako tigbit-bit tanan. Okay lang, maskulado man ko. Kit, what was your reaction seeing your father after such a long time? Actually, I'm not gonna lie. You've probably never seen me cry in public. Pero dito, nihilak yun ko. Because I haven't seen him for, I think, 2 months since October. And then, since, as you know already, I'm sick. I have the flu, cough, and cold. So, wala na ko nag-kiss sa iyang, well, maybe once. But, diretso ko sa iyang tiyan nag-snuggle. Because, of course, no, our priority is his health. And, dili na to gusto nga mahawa siya. So, Kit, is it possible for you to share with us lang na what was his reaction seeing you? kuan, surprise siya, of course. When I go there, good, pag makita na ako siya, shagit ko, Papa Rudy, and so I shouted, and then, dako yung mata, he looked very surprised, but also happy. And then, he told me I look beautiful. But we can't talk much in the corridor, so we had to talk inside the designated area. Good. So we talked there, and then so ba yung reaction? He was looking me up and down, observe kung sa bago sa ako. At first, he noticed his ring that I wear. Maoni iyang college ring. It's his favorite ring ever, because he is very proud that he is a lawyer. So, maoto niya. This is his favorite ring, yun. Then, he noticed I was wearing it. So, ang joke niya na, wapo kag sing-sing imo, na. Then, kato, we laughed. And, sunod niya nga pansin akong buhok. Kay nagpa-straight ko buhok. Kulot man ni duha. His hair right now is naka-bonnet siya. And then, since his hair quite long na gyud. So, it's showing ba? So, it is showing na gyud sa bonnet. So, kulot-kulot niya. So, he was quite sad nga nagpa-straight ko. Kay, like you already know, he does appreciate when he sees
his features on us, his children. He likes it that way. So, ingon ko na, okay, treatment lang man, keratin lang man eh. Balik ka ni. So, mato, ayun, he looked very happy, very surprised, and also very, I really saw the look of longing in his eyes. And then, like I said again, inevitably, I cried, yun. Nagluhod ko dito sa, diri ko nigako sa iyang tiyan. And then he said na, he doesn't regret having a daughter like this. Kit, we assume that you are going to spend Christmas with the former president. Yes. And are you going to be alone or with Mira? I am going to be with our family, with both my mother and with Mira. We're gonna spend the holidays here. Just so, even though we can't be there on the days good, Christmas and New Year, just so he knows we're close. And just so I'm not really sure when the visits resume, but when they do, bisita namin tayo. So you don't have scheduled visits on the Christmas day itself? No. Because the Netherlands, we have 2 Christmas, 25 and 26 as well. So, wala pa for now. Wala kuan diri Noche Buena, Christmas Eve. Wala. Yeah, Kit, just a little bit political. What is your opinion about all the attacks hurled towards all of your family members right now? I mean, I've never even defended myself against any allegation before. So, with regards to the attacks against my family pod, wala. It's always gonna be there, especially with my sister. Whether they admit it or not, she's the biggest threat to them. So, not in a bad way, but just because kuha niya ang tao, and because the public knows that she's genuine about it, and that she really has the heart to serve. It's gonna be there, and I think we're all secured with ourselves. We're confident enough to know na we're just really serving them for now. They're just really serving. So I have nothing to defend. Is there any question from everyone? Wala na ba? Kit, just to conclude the very short interview, is there something you want to tell the Filipino supporters of the Duterte family in general? Okay, wait. How many months? 9 months, more than 9 months More already. than 9. Okay. So to all the supporters of the whole family, it's been 9 months with you all, more than 9 months. I would like to express my heartfelt gratitude to you all. Thank you for being here. Thank you for showing up every time. Thank you for not giving up on us, especially on him. And thank you for the collective prayer, because I know that you're praying for him. I see all these messages. I see all these support from the people. And sometimes the supporters, they approach me in person and they just tell me that we're praying for your family. So I just want to thank you, and I just want you all to know that we're here. We're always gonna be here. You know that not just during election time. We're here all throughout, and we're not perfect, but we're true. So. Ayan mga kababayan, ang nakakaiyak na mensahe ni Kitty Duterte, ang bunsong anak ni Tatay Digong. Ano ba ang sinasabi ng mga komento, mga kababayan ko? Masakit sa isang anak na makita ang tatay na matanda na tapos nakakulong. Nakakaiyak po mga kababayan ko. Naluluha po ako. Nakakaiyak, naluluha ako pagka ito yung nakikita ko yung ni Tatay Digong dito, yung mga komento, nakakaiyak po eh. Be strong, Kitty. People are here for the Duterte family. Nakakaiyak. Ganda po. Ganda mo, Princess Kitty. Matatag, matalino, love always, Dada. We always pray for him. Makauwi na, Dada mo. Tatay Digong ng sambayan ng Pilipino. Kaya naluluha po ako. Naluluha ako dito. No president on planet Earth
is a patriotic as Rodrigo Duterte. ICC will pay for conniving with a criminal government. Naku po, hindi nito mga kababayan ko. Sana yung mga utak at nagpakulong sa'yo, makukulong din sila at sana makarmahin sila gaya ng ICC. Naku po mga kababayan ko. Bilog ang mundo. Hintayin lang natin ang redemption natin kay tatay. It still makes me cry. Suddenly watching her now. Hold on PRRD. We keep praying for you. Ako naiiyak po ako mga kababayan ko. Sa tuwing magkakaroon ng ganitong mga statement, lalo na pag si Tatay Digong ang pinag-uusapan, ay talagang nakakaiyak po. Isa rin ba kayo sa naiiyak mga nasasaktan? Na bakit ikinulong si PRRD, matanda na ito at meron ng karamdaman sa kanyang katawan. At nakikita po natin ang nangyayari dito sa ating bansa. Lalong-lalo na po yung pangyayari na pagkawala ni Cathy Cabral na tila na sindikato ito na kahina-hinala na tinulak ito sa bangin. Nakakaiyak po mga kababayan ko. Ano ba ang sabi ng mga komento? Lord help them. Sobra-sobra na pang-aabuso ng gobyerno sa pamilya Duterte. Galawang di makatao. Mga kawatan at gulo. Lord save the Philippines. Nakakaiyak. Sana makalabas sa si PRRD. Pray for your good health, tatay. You're one truly care the Filipino. Jesus loves you, Kitty, and most of it. Kay tatay PRRD and Duterte family, bring him home ASAP. Nakakaawang family nila. Lord, help them. Kita, I feel you praying makagawa. Imuhang papa, ang papa na tong tanan. Nakakaiyak po, mga kababayan ko. Sana makalabas sa si Tatay Digong. Makarma ang ICC. Gamitin ang mga makapangyarihang bansa para malusob ang ICC na ito at mawala na sa eksena. Naku po, grabe mga komento. War and crime ang kaso. Diyos lang ang may karapatan bumawi ng buhay ng tao. Tanda na ninyo yan. Be strong, Kitty. May hangganan din. God bless Tatay Digong mahusay. Ito ang sinapit ng tao na nagligtas sa bansa mula sa sindikato ng illegal na droga at sa masamang epekto nito sa taong bayan, lalo na sa ating mga kabataan. Kaya sa loob ng 6 na taon na walang takot natin na maglakad ng lansangan kahit sila this oras ng gabi. Bring him home, Tatay Digong. Ayan po, mga kababayan ko. Matindi ang mga sentimento ng mga kababayan natin na patuloy na dumadalangin po na makalabas at makauwi ng malusog si Tatay Digong. Sa kabila ng nangyayaring sindikato sa ating gobyerno. Kung umabot pa kayo sa part na ito mga kababayan ko, maaaring mag-comment po kayo, anong lugar kayo, anong bansa. Re-replyan ko po kayo mga kababayan. Hanggang saan ba kayo? Saan ba umaabot ang video natin? I-like, i-share po at i-subscribe ang ating YouTube channel. Malapit na po tayong mag 300,000. Sana po itong next year mag 300,000 na po tayo mga kababayan. Salamat po sa inyong suporta. Ipag-pray po natin na may mangyaring milagro. Kaawaan ng langit. Magkaroon ng hustisya ang ginawa nila kay Tatay Digong. Okay po, yan lamang po ang aking bahagi mga kababayan. For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines, ang inyong kabayan sa katwiran at katotohanan. Mabuhay po.